po ba yung ibon ng tatay ko? Yan. Ayan kasi, yung mga Magandang umaga mga ka-ops. Ngayon is October 25, araw ng Lunes. So, we're going to pizza ng ina mo. At yun, may mimit tayong tao, si Sir Marvin Munar. So, nandito na tayo sa pizza ng ina mo. Kaya tayo nandito is mamimigay tayo ng fancy pigeon sa ating mga followers. Kahapon kasi, kinausap ako ni Sir Marvin Munar na magdidispose siya ng at least 30 pieces na fancy pigeon na alaga niya. So ito si Sir Marvin Munar, kausapin natin ngayon. Sir, morning. Si Sir Marvin Munar, siya po yung owner ng The Classy Auto Wash and the Pizza ng ina mo. So sir, yung mga pipick up ng mga kalapati ngayon, inaantay time pa natin sir. So tanong ko lang sir, konting trivia sa mga followers natin, yung ano po ba yung ibon ng tatay ko? Yan. ayan kasi, yung mga passion mo ng bata na pag-aalaga ka ng kalapati sa bubong. Yung mga gano'n, kaso problema, bata, walang pabili ng feed. So ngayon, ang double purpose, yung mga customer ng car wash, minsan may dalang bata. Takbo ng takbo dito. So parang attraction dun sa mga bata, pinanonood lang yung kalapati. Okay. Isa yan, mga lang, 3 pares, 6 na piraso lang. Bale ito sir, ito na yung pinaka-cage niya nung nag-start kayo. Doon pa sa kabila. Dito, sa harap. Dito sa harap. Waiting area kasi dapat. Nangyari, hindi pa ganun karami yan. Nung nilagay ko dito, ang bilis kumain. Minsan, may bumibili. Pag wala namang pera, katulad yung mga batang gustong bumili, binibigyan ko na lang. Okay. So, ayun mga guys, itong ibon ng tatay ko, isa lang sa mga attraction dito sa tindahan ni Sir Marvin Munar. So, ito yung tindahan ni Sir Marvin dito sa Angono, yung The Classy Auto Wash. Nagse-service po sila dito na auto spa, like car wash. Tapos, yung bago nila is yung ceramic coating. Hanggang bago, pinag-ikarami. Dahil na terakuha na tayo. Napagtripan nyo mga Hindi na pagtripan. Sa kasa yan. Oo. para tuturahin. So, di naman magagasgas yung salamin niya. Hindi, wala. Kintab na. Parang wala nangyari. So, dito sa right side, yung pizza parlor ni Sir Marvin. Ayan.
Sa mga gustong magpa-car wash dito, habang nag-aantay po kayo magpa-car wash, ay pwede din po kayo mag-dine in dito sa kanilang kainan. Ay November, itong taon din na to, ay bubuksan yung kanyang bagong kainan. Even Steak by Pizza ng Ina Mo. So ayan, under construction pa, pero minamadali na to para. So ayan, nakita nyo naman, napakaganda. Hindi pa tapos, pero sila po yung gumagawa dito ng tindahan ni Sir Marvin Munar. Ito yung pinaka-komisary ng Pizza ng Ina Mo. Dito ginagawa yung lahat ng pizza na dinideliver sa iba't ibang branch like Larangan and then Cainta. So dito nila ginagawa. So napakalinis po. Very organized yung mga ginagamit nilang ingredients. So ayun si ate. So ayun, kita nyo yung mga box na ginagamit. So ito naka-organize na by size yan, ano. Yan. Regular tapos family. Pakalinis. Bubukasan ni Sir Marvin by this coming November yung ribs and steak by Pizza ng Ina Mo. Siguro mga first week sa November, okay na. Opening. Soft opening mga first week of November. So abang-abang tayo mga taga-Angono. At syempre hindi lang sa Angono, pwede pong din pumasyal yung mga kalapit bayan like Taytay and Binangonan, Rizal. Ano po ba yung maabangan namin na menu ng ribs? Ito, specialty niya, ribs and steak. Pero ganun pa rin, pwede rin naman magkain ng pizza. Okay, Menu sa kabila, ito yung menu. bali ano lang po to, extension lang. Yung, okay. Pero specialty ka talaga, ribs. Rib and steak Pero dito. ganun pa rin, pizza ng Ina Mo pa rin. Kaya Ito yung magiging counter area. Ito po yung CR. Ayan. Wow, napakaganda. pero ito yung ano. Wow, high-tech Pagka mapatayin po, ganun din. Wala. Bubuksan, pataas. Pare, kahit Napaka-high-tech, grabe. pero meron pa ito. Yan naman sa dim light. CR lang to, sir, ha? Kaya lang, Grabe. Napaka-elegante nung CR ng... Diba? So, ayun, abangan natin yung pagbubukas itong tindahan ni Sir Marvin. Sir, nandito na rin tayo. Tatanong ko na rin din yung paano nagsimula itong tindahan nyo dito sa Angono. Ito, actually ang pizza ng Ina Mo, dating MJ's Pizza yan. Opo. Tapos meron ding branch sa Cainta, Supremo Pizza naman. Supremo. Kaya lang, dahil nga mas maganda pagdating doon sa pag-isahin mo na lang. So, saan man mapunta, isa yung pangalan. Isang pangalan, oo. Tapos improvement din ng ng mga boxes, mas maganda kahit sa Cainta, Tarangan, Oo. isa pangalan. Bali, anong taon po yun? 2012. 2012, nag-start kayo sa business ng pizza. Hindi, 2001, start ng MJ's Pizza. 2012, nag-decide kami na palitan yung pangalan. Ano po yung nabanggit niyo sa akin na naglugawan kayo nun? Oh, yun. Nag-start yan dati sa Ortigas, Pasig. Ortigas, Pasig. Ayan, tapos Taytay. Taytay. Ano lang yun, mga cart. Part lang, hindi pa talaga siya pesto, ano? Oo. Ngayon, kasi uso yung mga pig of ball. Oo. Yung mga kikiam, speedballs, mga gano'n ang uso dati. So ngayon, kami, cart puro pizza naman. Okay. Kaya lang, hirap. Dun sa naman po, dun sa pangalan. Kasi nakikurious yung ibang natin, customer natin, bakit Pizza ng Ina Mo yung naging pangalan niya, sir? So, nakuha ko yung first na niya sa Itbulaga. Itbulaga, okay. Kasi sa Leon, inangat yung niya dito, yung mangga, nakalagay Ina Mo. Pagdating sa kaliwa, Ina Ko. Ay, no. O, sabi ko, pwede yan, pizza ng Ina Mo. Takbo agad ako DTI. Pinaregister ko. Ayaw, dahil nga raw parang nagmumura lang. So mga mga month of February, March. Di wala ako nagawa. Hindi na iparehistro yun. Pagdating ng
mga October, November, lumabas yung movie ni Ay at saka ni Big Soto. Enteng ng ina mo. Hindi na lang ako nag-DTI. Sabi ko, baka pwede namang ma-consider dahil eto, international pa to yung Pilipinas. Tapos kahit sa abroad, napapanood din naman. Ayun, medyo naawa siguro, kaya pinagbigyan ako. Doon na-aprobahan yung pizza ng ina mo. So ayun mga guys, alam na natin kung bakit pizza ng ina mo yung pangalan nitong pizza parlor ni Sir. So ayun sir, kamusta naman nung kasi bilang delivery rider dito sa Angono, nakita ko yung kung paano nagsakripisyo yung mga tindahan na kagaya nyo kasi almost lahat naman naapektuhan dun sa pandemic. Ano po, kamusta po yung naging sitwasyon ng tindahan nyo nung pandemic? Actually, nung pandemic, swerte na lang kasi essential. Yeah, tama. Kain. Opo. Ngayon, kahit pa paano, marami talagang naghirap din nun eh. Nagsarado po ba kayo nun? Hindi. Di naman, So, nung time na yun, dire-diretso pa rin. So, nangyari, parang share the blessing. Ayun, namimigay kami ng mga yun. mga lugaw, Opo. bigas. So, yun. Si Sir Marvin Munar po ay isa sa mga nagbobolontaryo, nagbibigay sa ating mga kababayan noong time ng pandemic. Nakikita ko po si Sir Marvin na isa po siya sa mga nagdo-donate sa ating LGUs po na sir. Dito sa lokal ng Angono, nagdo-donate kayo doon po kayo nagdo-donate. Okay. Angono, minsan lumalabas din ako. Ikot namin, unang pinamimigayan namin noon pag gabi, yung mga checkpoint. Ang checkpoint doon, Taytay, Binangonan, umiikot kami. So, yun, napaka-blessing pala nila Sir Marvin Munar dito sa bahay ng Angono. Hindi lang po dito sa bahay ng Angono, pati na din sa labas ng Angono. Nakakatulong sila sa ating mga kababayan noong time ng pandemya. So, invite natin sir sila sa ating tindahan dito. Update na lang natin kung anong Yun, sige. Ang November kasi under construction pa. Yung business hours niyo dito sa pizza ng ina mo tsaka dito sa Kawas, same lang po ba yun? Hindi, magkaiba. Ang pizza ng ina mo, 6:30 or minsan as early as 6 o'clock open na yan. Dahil po dun sa breakfast menu nyo. Tama. Hanggang 11:30 ng gabi. Tapos ito naman pong car wash nyo. Naman niya, 8:30 to 10 p.m. Okay. So, ayun, meron na tayo sir mabibigyan na Sige, pasok. Ayan, ito yung kulungan. Grabe, napakarami. Tapos kapag DAS, lang. Tatanong ko na lang po sa mga Salamat po. Ayun. Kakalapatin sir. Thank you so much po. Ano lang, liner din. Tapos haluan mo ng durog na Ay mais. po. Opo. Liar. Walang liar. Liner. And mais Ano po. naman nila yung pangkalapate? Pliers, tapos haluan ng durog na mais. Yun lang. Thank you po. Ingat.